di ba para sa mga kote, sa mga duties yan, doon siya makikita. Pero ito, para sa isang pickup, meron siyang mga safety features na gano'n. Napakaganda talaga. So, one of the best na ginawa ni Suzuki. Alright. Kaso hindi ko siya na-try kasi hindi mo maseset. Kasi mahirap na. Baka mamaya. If you think about it, ang safety feature talagang masusubukan ko yan. Yes. We don't want that happening here because we really try our best to make sure that this space is very safe for all our customers. Would you recommend D-Max Pro Plus? Yes, even before yung mga nire-recommend natin pagdating sa pickups, nire-recommend natin yung Isuzu talaga. Meron ako crosswind na 4x4. I-convert natin ng 4x4. Ganun siya ka-reliable, ganun siya matibay ang mga pyesa niya. The best ang Isuzu. Alright, thank you very much for your time, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. And of course, ayan, another one of our happy test drivers. And I want all of you guys to also get to experience what we experience out here at the Autofocus Pre-Christmas Test Drive Festival. Mga kapatid, pupunta kami ng MOA. Ibibili ko ng sasakyan si Sargento. Sa pangarap lang. Magte-test drive kami kasi merong ano doon, yung all units, parang lahat ng modelo yata ng sasakyan meron doon. Mitsubishi, Toyota, Nissan. So tatry namin ngayon kung ano ang magandang sasakyan na pwedeng mabili na ibablog ko at ipapakita ko po sa inyo. I-re-report namin sa inyo ni Sargento. Ayan, Sargento. Kung ano yung mga matetest drive naming sasakyan doon na pwede nyong bilhin. Yung pasok sa budget. First time ni Sargento sa EDSA. Ayan o. Ayan na yung lane mo Dito ka lang sa lane na to. Yan. Yan ka lang. Titignan mo lang yung mga manggigipit sa'yo yan. Mega Mall. Basta kami Mega Mall Predo mo tubayaan mo Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Mall of Asia. Itetest natin itong D-Max. So itatry natin 4x4 to. Itatry natin ngayon kung maganda ba talaga. So magdadrive ngayon si Sargento muna. Siya muna yung driver. Ayan mga kapatid, nandito kami sa SM Mall of Asia. Itatry ngayon natin itong Isuzu D-Max na to. So syempre sa dami ng mga sasakyan dito, unahin muna natin yung Isuzu. Saka sa Isuzu nakilala si Otoran. License. Okay. So syempre, bagong sasakyan to mga kapatid. Pag hindi mo ikinabit yung seatbelt mo, hindi mo sinaksak, mag-iingay yan. Dapat ikakabit natin. Buckle up for safety. Teka, bago natin start, itong Isuzu 4JJ3. Go, Sargento! Ano ibig sabihin ng adaptive cruise control with stop and go? Actually sir, pina-follow niya yung speed ng nasa harapan niya. So babagal yung vehicle na nasa harap, babagal din siya. So ilang meters yung distance para ma-recognize nung unit na kailangan niyang bumagal? May tatlo siya sir na distance, pwedeng iset ng driver. Masaset po siya sa button na nasa steering wheel. So dito mga kapatid, iseset mo yung distance mo doon sa vehicle na nasa harapan mo. So every time na nare-reach mo yung distance na yon, nag-stop and go ba siya or nagdi-decrease lang yung kanya? Lang siya sir sa distance kung ano yung sinet. Yun, mini-maintain niya yung distance mula doon sa sasakyan na nasa harapan mo. Halimbawa mga kapatid, ang distance na inilagay mo doon is 5 meters. So within 5 meters, pagka nilalampasan mo yon, yung ating sasakyan ay nagdi-decrease yan ng kanyang speed or yung acceleration. Automatic yon. Mini-maintain niya yung 5 meters na yon. Ba, mapakaganda nun Yung bang ibang mga Isuzu sir, meron din nun? Yung adaptive cruise control sir is only equipped on our top of the line variants, which is the LSE. Ito yon. Yes sir. Oo, ito yung 4x4. So itong gamit namin ngayon mga kapatid, top of the line to. So si Sargento ang nagte-test drive. Yun nga lang, dahil sa hindi siguro nakaset ngayon yon, dahil hindi mo pwedeng iset dito yon, kasi traffic tayo. So kung bibili nyo or itatry nyo yung ganitong unit, isa yung safety feature na yon na napaka-helpful nun. 4JJ3, sir, bigyan mo nga ako ng konting background dyan sa 4JJ3. Actually sir, updated version lang naman siya ng 4JJ1. So it produces 190 PS and 450 Nm of torque. Sir, sa 4JJ1, it is more fuel efficient than the previous generation.
And also, yung torque band niya is nasa lower RPM lang. Ilang kilometers per liter siya city driving, sir? For city driving, sir, it can reach up to 15 km per liter. City driving yun, ha? 10 to 15. Ganon siya katipid? Yes, sir. City driving para sa isang 4x4 na top of the line, 10 to Highway 15? driving naman, sir, is around 15 to 19. 15 to 19. Ba, napakatipid talaga, no? Mukhang hindi na ako mag-electric vehicle, pre-crash safety. Pakipaliwanag mo nga sa amin, sir, ano yung pre-crash safety? Forward collision warning. So, forward collision warning, sir, it defines as warns the driver if front collision is likely to occur. So, if ever na may malapit na vehicle in front of us, mag-a-alarm siya through dyan sa MID. So, Mag-a-alarm sa siya. display. Yun ba kahit na may sudden na mangyayaring collision, mag-a-alarm talaga siya ng mabilis din? Ganun ba siya ka? Yes, sir. And it also works integrated with the autonomous braking system, sir. For example, may nag-cutscene na vehicle, automatic, and sobrang lapit ng vehicle na yon sa unit niyo or sa personal unit niyo, automatically i-apply yung brake I-apply niya yung brake. driver intervention. So yung tamang brake ang i-apply niya. Yes, sir. Pero nadi-disable din yun kung sakali? Yes, sir. Madi-disable naman siya sa system ng unit. So pwede mong disable kasi Yes, sir. di ba kung normal driving ka lang din naman at medyo magulo yung mga nasa paligid mo, may mga hindi okay mag-drive. So parang mababother ka rin kung anytime, every time biglang gumagana yun pag may Yes, sir. magkakap So sa'yo. pwede niyo namang i-disable siya, yung feature na yun. Ayun, so mga kapatid, itong mga features na to, tamang-tama ito dun sa mga bagong nagda-drive. Hindi ko naman sinabing hindi kayo magaling mag-drive. Ang problema dito sa Metro Manila at sa ibang mga cities, sa sobrang sikip ng ating kalye, ng ating langsangan, kung hindi ka talaga maingat at hindi rin maingat yung katabi mo sa lansangan na yan, sa mga kalye na yan, ma-aksidente ka talaga. Dalawa pa pala to, lane support. Itanong natin kay Sir Christian kung ano naman ang ibig sabihin or i-explain niya sa atin kung ano yung lane support. Part, sir, ng lane support is yung lane departure warning. Okay? So, if ever you're traveling sa expressway and slightly na move niyo yung steering wheel towards the other lane, mag-a-alarm yung vehicle natin na lumampas tayo sa linya. Mag-a-alarm siya. So yung bang mga alarm na yan, kasi tatlo na yung safety features na binanggit mo, sir, magkakaiba ba ng alarm yan? Kasi baka mamaya pare-parehas din sila ng alarm, so medyo malilito ka dyan. Actually, pare-parehas lang, sir, ng alarm. Kasi Pare-parehas. on any case naman ng parang, for example, naging drowsy si driver, na which is hindi naman minsan may iwasan, sobrang lakas ng alarm niya, which it is very beneficial to the driver na magigising ka talaga or mas magiging alert ka on your driving. Oo. Paano yung dito sa gauge niya? Meron bang nakikita doon kung ang kanyang alert is lane support or speed assist or pre-crash safety? Nakikita ba sa dashboard or Yes, talaga sir. audible lang talaga yung alarm? Actually, makikita naman din siya sa dashboard depending on what alarm in assessance niya. Yun ang pinaka-importante doon, kasi talagang makikita mo kung halimbawa lane support, yun nga, kinakain mo na yung lane, yung yellow lane na yan, yung bawal mag-overtake, kinakain na nung gulong mo, so tutunog siya, sir. So yun, maganda rin yun, mga kapatid, kasi kung puyat na puyat ka sa trabaho, umuwi ka sa probinsya, mag-isa ka lang, inaantok ka na, kapag ka medyo wala na sa lane yung sasakyan mo, may maririnig kang alert. At sabi ni sir, napakalakas doon nun. Yung blind spot monitor or blind spot warning. So it works the same as the blind spot monitor for every other brands. Which if you can see sa side mirror, meron tayong warning doon. Parang maliit na ilaw, but pag may na-detect siyang vehicle or any object na nasa blind spot ninyo, iilaw siya. Iilaw siya. So it warns the driver visually na may obstruction sa blind spot. So Okay. para mag-aano siya, binawarn yung driver na may object sa blind spot, and para makapag-ready or makapag-prepare si driver if mag-change siya ng, for example, sa expressway, mag-change siya ng
At saka hindi ka makaka-accident ng tao. Yung multi-collision brake, pakipaliwanag mo nga sir, mukhang napakaganda nung isang yon. So in case of an accident, the vehicle senses na aksidente yung driver, then it will automatically apply the brakes. So, nag-crash ka na, nandun na. So, i-apply pa niya yung preno yung preno. for you para hindi siya mag-free will sa accident which may cause more serious injury for the driver. Ito, automatic, once na nagkaroon ng collision, i-stop niya na yung vehicle. Tama ba, sir? I-apply yung brakes. I-apply yung brakes. So, ang ganda nun, mga kapatid. So, para sa isang pick-up, kadalasan yung pick-up hindi nila nilalagyan ng mga ganitong safety features. Kasi nga, isa to, doon sa mga binawasan ng government ng taxes. So, yung ibang mga pick-ups, yung mga trucks na yan, binabawasan nila yung mga ganitong features kasi nga, para maging medyo mura at affordable. Pero ito sir, magkano ba tong D-Max na to na sinasakyan natin? Ang SRP sir ng D-Max 4x4 LSC is at 1.905. 1.9. Ito kasi yung top of the line. Yes sir. Yung pinakamababang variants nyo, magkano sir? For the ito sir, sasabihin ko is yung lifestyle variant lang. So ito yung binibili talaga for retail or for personal consumption. For the 4x2 LSA manual, it starts at 1.390. 1.3. Kahit na pick up or pickup truck itong gamit natin, napaka-elegante ng loob. Hindi siya yung mga dating pickup na nakikita nyo tulad yung mga lumang models ng D-Max. So ibang-iba na talaga tong itsura, pati itong dashboard niya. Leather na to sir, no? Yes sir. So napakaganda niya para doon sa isang klase ng pick-up. Sa dami ng safety features nitong sasakyan na to, para akong nakasakay sa mga sa mga mamahaling mga SUVs. Diyan. Ayun. Ayan si Sargento. Nako, may hilo ako nito. Sobrang stable ng Tapos suspension. diretso na dyan. Floor mo, hindi naman ang or sa Ito, sa humps. Sir, dyan sa may Humps. Sige, pwedeng ibirit dyan para sige, birit mo, diretso, sige. Pin your right. Wow. Napaka-stable ng suspension. Ang ganda. Sobrang stable po ng suspension. Dapat. So ito naka 4x2 pa lang to, no? 4x2 yan sir. 4x2 to. Hindi kaya. Okay na okay. Minabuti ko na si Sargento ang mag-test drive kasi dahil nga sa bagong driver lang siya, hindi naging mahirap sa kanya na paandarin ang sasakyang ito. Imaniobra, iikot-ikot at ang isa sa pinaka-importante kapag ikaw ay sumakay sa mga ganitong klase ng sasakyan, yung confidence mo buong buo na alam mong hindi ka maaksidente, alam mong safe ka dahil na nga sa dami ng mga safety features na inilagay dito ng Isuzu. Isa pang importanteng malaman nyo mga kapatid ay yung development at yung upgrade dito sa 4JJ1 engine na naging 4JJ3. Pagdating sa fuel economy, number 1 ang sasakyang ito. Kaya naman, kung ang pag-uusapan ay tibay, tipid, at ganda, ikonsidera nyo ang Isuzu D-Max. Maganda naman yung ride, pati doon nung nakapasok kami doon sa loob. Pero syempre, kung bibili kayo ng mga units, lalong-lalo na ngayon, i-request nyo mag-test drive kayo. Kasi napakahirap po kapag ka nabili nyo na tapos magre-reklamo kayo, hindi ganito, hindi maganda yon. So i-test drive nyo. Si Isuzu naman, kilala na natin to, lahat ng mga sasakyan na ginagawa natin sa shop, halos karamihan doon, Isuzu. Pagdating sa tibay, sa lakas, at sa kanyang engine, itong 4J series, mula 4JA1, 4JJ1, 4JG2, lahat yung mga 4J series na yan, talagang very reliable po. So, yun ang pinaka-importante dito, ma-test drive nyo talaga. Kasi ngayon, nagte-test drive kami, pero hindi ako bibili. Pero kayo po, once na gusto nyo talagang i-try ito, ite-test drive nyo po talaga. Okay na okay. Naka-drive na po kasi ako ng mga iba pang pick-up eh. Iba talaga yung ride kanina ng D-Max eh. Iba yung sobrang para kang nakasakay sa kotse, no? Opo. Kahit na ibirit mo sa humps,
Hindi siya nakakatakot i-drive. Hindi po. Ang dami po niyang warning, totoo yung ano yun. Nakikita mo yung mga Opo, warnings? Sa harap. Pag umiilaw po siya. Kasi nga, dahil nga dito, medyo yung pinag-drivean mo, halos dikit-dikit eh. Opo. No? Yung, Umiilaw yung mga papasok warning. po kanila dito sa loob, may mga warning pag lumalapit na sa sasakyan. So para doon sa mga baguhang mga drivers, hindi ka mahirapan pag ganito ang sasakyan mo? Yun nga po eh. Sinasabi ko kanina, mga katulad namin bago pa pong driver. Oo. So parang safe na safe siya, no? Yung bulky, yung macho yung unit. Opo. Tapos ang dami niyang mga safety features, parang safe na safe, no? Opo, 4x4 pa. 4x4 pa. Bibili tayo niyan. Depende. Ang mga ganitong klaseng event ang kailangan ngayon ng ating mga batang motorista upang matutunan nila hindi lamang ang kanilang mga sasakyan, kundi ang mga safety na dapat nilang malaman. Ako mga kapatid, sobrang dami ng mga sasakyan dito. Talagang Isuzu lang ang maite-test drive namin. Yung UX saka itong D-Max, yun lang yung pwede namin ma-test drive. Although may kausap na kaming 3 pa doon, kaso hindi na talaga abot yung oras. Gusto nila ipa-test drive sa amin para maisama naman natin sa vlog. Kaya lang, hindi na po kakayanin, gabi na. So ito, hinihintay na lang namin yung unit ng MUX para ma-test drive po namin. Ang katotohanan, ang MUX ang punong-puno ng safety features. Yun nga lang, inilagay din nila sa kanilang Isuzu D-Max na top of the line. Mga kapatid, itatry na namin ngayon itong MUX. Nandito na sa harapan namin. So si Sargento ulit yung magdadrive. Inabot na kami ng gabi. Salamat po doon sa organizer nito, Autofocus. Maraming salamat po sa inyo. Kaya itinry pa rin namin tong MUX. Kasi solve na ako kay solve na ako kay D-Max eh. Sobrang ganda talaga ng ride eh. Tapos yung engine niya napaka-responsive. Ang itatry lang namin dito, sabi kasi ng mga taga Isuzu, ayan si Sir Christian. Same lang daw yung ride ni pickup saka ni MUX. Si D-Max kasi parang kanina habang ginagamit, parang hindi ako nakasakay sa pick-up. Kasi sa totoo lang mga kapatid, pagka sumasakay kayo sa pick-up, lalo na pupunta kayo sa mga bundok, may mga zigzag. Naku, nakikipag-agawan ako ng manibela, ako na lang mag-drive eh. Ang hirap kasi pagka passenger ka lang, kapag sa pick-up ka nakasakay, kasi nga matagtag. Pero yung D-Max kanina, sobrang ganda nung ride. Talagang may in love kayo doon sa sasakyan. Hindi ko siya minamarket, pero talaga natuwa po tayo doon sa ride ng D-Max kanina mga kapatid. So kung magkakaroon kayo ng interest bumili ng pick-up, isama nyo sa listahan ng mga pagpipilian nyo yung D-Max na bago ngayon ng Isuzu. Wow. It's me, Sargento. Okay. Okay. Uwi mo na. Kung pwede lang po eh. Sana ay magkaroon pa ng ganitong klaseng mga event upang ang ating mga bagong drivers ay magkaroon ng idea or magkaroon sila ng kaalaman kung paano magmaneho ng tama. At ang aming pong malaking pasasalamat dito sa mga ka-Isuzu natin na sobrang init ang ginawang pagtanggap sa amin. At kami naman po ay nakikiramay din sa mga naiwan po ni Sir Butch Gamboa dahil ang Autofocus po ang nag-organize ng event po na ito. At dahil din napagod ang aking bunso na si Sargento, ito po ang request niya. Mga kapatid, nandito ako sa sa seaside dampa ito, Yes po. Ayan, pag bibili kayo ng alimango, wag dito. Kasi muntik na akong lagyan ng patay na alimango kanina. Buhay sa lahat yan. Sigurado ka ha. So mataba lahat yan ha. Kasi para wala rin naman ako nakikita payat dito, puro mataba. Tinatanong ko kasi to, ano yung sis and bro? Ano ba yung sis and bro? Sabi ko, siya na yung sis, siya pa yung bro. Yun pala yun. Mama, ayan ha, mga kapatid, tatandaan nyo to ha. Ayan. Yung tindahan niya, ano ba yan? Dirty. Tatandaan nyo to ha, huwag kayong bibili dito. Ayan. Nandito naman kami sa Supo, saka sa Suahe. Eh yung lobster, napakamahal naman. Ano po yan? Ano po? Sian and Rona po. Okay, siya and Rona. Kaya mga kapatid ha, pupuntahan nyo rito ha. Uy, laki ng lobster oh. Magkano naman yan, kuya? Bigay ko na lang sa'yo ng 2.8. 2.8, ang mahal. Ayan, wala pa isang kilo. Mukhang mapipilitan akong bumili ah. Lobster. Para kay Sargento. Sargento, dali. Ayan, para sa'yo. Iuwi mo, alagaan mo ha. Paramihin mo.
Yung mga ganitong mga tagpo ay napakasarap damhin, lalong-lalo na kumpara sa ating mga anak. Ang ginawa natin sa kanila ay maaaring gagawin din nila kung sila ay may sarili-sarili ng mga pamilya. Kaya po ako si Otto Ranz, nagsisikap po talaga ako upang mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking pamilya. Marami kaming na-order kasi yung matitira dito ay iuwi pa namin doon sa 3 lalaki ko pa na hindi ko nakasama dito sa ginawa naming escapade nila Sargento at ng aking butihing asawa. Uwi na kami. Solve na si Sargento. Yung take out natin din, baka makalimutan mo.